Nakakaawa talaga, grabe. Yung sinapit ni Jamie, nakikita niyo talaga yung impact na nangyari sa kanyang ilong. So, dito nakikita niyo na nag-underwent siya ng nose reconstructive surgery dahil nga medyo napuruhan yung kanyang face, lalo na sa mga buto ng kanyang ilong. Isa sa possible reasons kasi, nakipag-sparring siya sa isang mas malakas na belter. So since beginner pa lang siya, medyo nangangapa pa lang siya sa technique, and during sa sparring, yan, nagtamo siya ng mga injury na malala. Pakinggan naman natin yung ilan sa mga side of her story kung paano nangyari. And then mamaya naman yung other side of the story. Makabahon! Makapasok sa paaralan! Yung grabe po yung pagbugbog po sa amin. Hindi po ako makatanggi kasi takot po ako. Hindi ka na po ako mamatay dahil sa bugbog. Binugbog po ako na wala akong laban. Hindi ko na po kaya. Ngayon na po ako nakapagsalita dahil takot na takot po ako sa coach po. Sobrang grabe po yung disiplina na ginagawa nila. Halos mamatay na kami. Maraming biktima po. Maraming bulag po. Takot na magsalita sa gusto ko pong makulong. Grabe po yung epekto na ginawa nila sa akin. Eto naman yung mga nag-comment. Maling-mali ang instructor sa part ng pinag-sparring ang yellow belt at saka black belter. Kasi ang yellow belt na si girl is beginner pa lang siya at wala pa siyang masyadong kalaban-laban. In short, dapat red belter pataas ang pinag-sparring sa black belter. And then dito naman sa mga comment section na iba, bakit mo nilabanan? Sana umatras ka na lang muna kasi pag alam mong hindi uubra, sana di mo rin tinanggap ang laban. Loko din yung coach na yan. Mananagot yan, pati yung nakalaban mo. Ang alam ko sa ganyan, may disiplina. Hindi mo pwedeng gamitin yung alam mo, lalo na sa hindi mo ka-level. Mali dun yung coach. Dapat, both ang maparusahan, the coach and the black belter, even the school. This is very bad. Tapos dito naman, sabi, kung anak ko, di na ako magdedemanda kasi ang bagal ng hustisya. Ayan. And then another history of bullying inside the school campus. What a tragic moment for this young lady. Ipatawag niyo na rin dapat ang may-ari ng school na to. And then lastly, mali ang coach pero may mali din yung nakasparing niya na lalaki. Alam naman niya mataas siya sa level, but pinatulan niya ang babae. Inisip sana nung black belter na yellow belter yung kalaban niya. Tas babae pa. Labis na nadismaya ang parents ni Jamie kasi nabanggit nila na very disappointed sila, very frustrated sila dahil yung kapakanan na ng anak nila ang pinag-uusapan dito. So nakita niyo naman siguro yung extent of damage na nangyari kay Jamie. So physically or physiologically, meron ng damage, na-hospital siya, tapos nagkaroon pa ng reconstructive surgery sa kanyang parts ng face, such as yung ilong, kasi ganun talaga yung extent of damage, no? Tapos yung injury pa. And then secondly, nagkaroon din ng emotional na effect. So nag-iiyak si Jamie, ayaw na niyang bumalik pa sa pagta-taekwondo, and dito na talaga pinagbawalan na siya at ayaw na ng parents na bumalik pa si Jamie sa pagta-taekwondo. And I'm not sure kung magpa-file sila ng case kasi meron ng damage dito. Nagbigay na rin ng official statement ang PTA or yung Philippine Taekwondo Association. So medyo late na yung reaction na to, no? So nangyari to noong March 27, 2024 pa before Semana Santa na they are aware, being notified yung about sa incident na to, and they are currently conducting an investigation sa issue na to, and probably magbibigay ulit sila ng another statement after the conclusion of their investigation. So hintayin na lang natin yung update ng kanilang statement. Tapos apart from that, nagbigay din ng pahayag yung mga teammates ni Jamie Salvador ng taekwondo player sa JILCF. So, sabi nila dito, isa-summarize ko na lang kasi medyo mahaba siya. So, kaming mga varsity players na kasama ni Jamie Salvador ay lubos na nalulungkot din sa nangyari sa kanya. Pero kami po ay labis na naapektuhan sa issue. Ayan. Dahil sa mga
excuse me, pointers na ito. Ito ay isang aksidente, batay sa video. Tapos, yung number 2 is ang pagsasanay na isinagawa ng programa ng Taekwondo ay sumusunod sa mga regulasyon ng PTA. Then third, karaniwan ang mga kompetisyon ng DepEd ay open belt na mga kompetisyon. Tapos, marami sa amin ang kayang magpatunay na humiling si Jamie na si Arjo ang mga kasparing niya. And then si Jamie rin ay agad na nabigyan ng medical attention at sinagot ng school. Ayan, pati daw sa pagpapagamot niya or pati din sa operation. Ayan. Ang buong team ay nagpahayag na wala kaming nakikitang mali siya. And then, yung isa din is, bagamat nagpa siya ang pamilya ni Jamie na alisin siya mula sa programa ng Taekwondo, dati pa ay tiniyak na ng paaralan kay Jamie at sa kanyang pamilya na mapapanatili ang kanyang scholarship. So, meron din palang existing scholarship si Jamie. And yun yung mga defense ng the other side of the story. Hindi na siguro ako masasurprise kung mapapansin ng pamunuan ng Raffy Tulfo in Action ang kaso ni Jamie. Kasi nga, ang daming factors to consider. Ang pinakauna is yung extent of injury at yung mga iba pang natamo niya, such as nakita niyo naman yung face niya, nagpa-reconstructive surgery pa siya, and then merong signs of emotional na trauma. So, yun yung isang consideration na medyo seryoso. Number 2 is yung involvement ng several institutions such as yung Philippine Taekwondo Association, yung school, tapos yung coach. And then yung pang-third is yung intensity na ginawa niya sa social media. Kaya talagang mapapansin ang kasong ito. And then hindi natin alam kung sa station lang ba siya mapapansin on air or baka magkakaroon pa ng Senate hearing. Ang reaction ko naman dito, magkakaroon talaga ng legal dispute. It's because evident kasi kay Jamie yung nangyari sa kanya. Physically, tapos doon sa interview niya, emotionally, na ayaw talaga niyang bumalik at hindi na siya papayagan ng kanyang parents. So, pipili talaga sila ng magaling na legal counsel para ipaglaban kung ano yung dapat na ipaglaban nila. And syempre naman, sa other side of the story, maraming mga institutions involved and meron din silang sarili mga legal counsel na syempre makikipagtagisan sila sa korte. Tapos may mga ibang interest groups pa na syempre magkakaroon pa ng kani-kanyang independent investigation sa incident na nangyari. Kaya para sa akin, siguro ang lesson dito is all about mag-hire na lang ng magaling na lawyer para ipaglaban tsaka i-depensa yung talagang kailangan ng i-depensa. So, ayan, humanda na lang tayo after Semana Santa kasi siguro magre-reawaken ang kasong ito. So, that's it guys. I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito. So, follow me na lang sa Instagram account ko, The Story of Anthony. Ayan. So, thank you so much for listening. Sana nakarelate din kayo and have a nice day.